Meet our dog, Sakura. Ito yung aso namin, si Sakura. Actually, aso siya ng daughter ko. Would you believe na itong aso na to, 17 years old na siya. Kinuha namin siya sa Quezon City. Bigay ng mother-in-law ko sa daughter ko nung 3 years old pa lang yung anak ko. So, my daughter is turning 20. So, ito 17 years old na tong aso na to. So, ayan. Yung lahi niya, kuwan siya siya. Mixed breed siya ng Dachshund at saka tawag dito, Beagle. So, yung tinatawag nilang Doxel. Kaya tingnan kung mapapansin mo, medyo na rin siya, matamlay na dahil matanda na rin eh. Kaya lang pagka pinakawalan mo to, nako, super kulit. Tsaka weakness nitong aso na to, food. Pagka binigyan mo pagkain sige, kain. By the way, hindi namin siya sinanay sa dog food. Yung ordinary food lang, yung kinakain natin, kakain ng tao, yun. Meron din siyang share. But then, medyo mawawala kami ng matagal so magdi-DIY ako ng dog feeder para sa food niya. Magdo-dog food muna siya since wala kami. Wala akong mapagbili ng matino para sana i-share siya sa pagkain. Kaya dog food na lang muna siya. So gagawa ko ng feeder. So tara, samahan niyo ako. Hanap tayo. Hanap tayo ng pipe. Yung PVC pipe. May PVC ba? Plastic pipe. Ito. Yung mga ginagamit sa mga natin. Sa mga bubong. Ayan. Kaya lang kailangan na may kurba. Ito, isang diretso lang to eh. Ito, mayroon ditong may kurba. Kaya lang masyadong mahaba. So, parang sayang. Ayan, may kurba pa siya dyan. Tingin tayo ng mas appropriate. Ito sana pwede, kaya lang bitak. Ito naman para masyadong malaki. So, ito siguro, pwede siguro to. Ito maybe. Konting linis lang. Tapos tatanggalin natin yung bitak na yan. And then linisin. And then ayan, pwede na siguro to. Kung hindi lang kakamali, 3 inches ba to? 3 inches or 2.5? Ito siguro pwede na. Ayan. Tignan natin which is side, or pagka ganyan nakaposition na siya. Kasi dudukot yung uso ng aso dito eh. So, either tatakpan yan or dyan bubutasan or ikakat to ng pag ganun. Pa-islant. Kasi kung tatakpan to, bubutasan dito sa ibabaw, parang hindi pa rin kasya yung uso. So try na lang natin na ganito. Pwede rin siguro kung ikakat dito, tapos takip dyan. Tingnan natin kung paano maigi. Anyway, DIY lang siya. Ang important is it will serve the purpose.
Okay. So, try natin. Sakura, tingnan mo nga, kasya ba yung uso mo dyan? Nakakanga mo ba? Dyan. Kasya siguro, ano? Kung hindi kasya, di babaguhin natin. Okay. So, doon na tayo sa working area. Let's go inside. And then ayan. So, dito na ulit tayo sa working area ko. Ito yung mga gamit ko. I guess we'll be needing this one, lagaring bakal. So, kakat ko na muna yon para maging malinis. And then mamaya ko lang kukunan ulit. So ito, kinat ko na siya. Ito yung pinagputulan. Ayan, kasi may bitak oh. Para madumi tignan, pangit tingnan. So ito, yan, tapos nadudumihan ako sa itsura nitong it's either pipintahan ko pa to or kikiskisin ko tong pintura para lumabas na kulay gray. Pero bahala na kung ano yung mas madali kasi medyo gahol na sa oras but then pwede namang i-improve next time. So ito, ayan, dito na tayo magko-concentrate ngayon. It's either tatakpan ba, papaisip ako kung tatakpan or ano or sisirain na lang dito, medyo palalaki na ganon. So ito nga, inaaral ko which is better. Lalagarin ba natin dito ito, tapos ganon, ikakat na ganon para kumasya yung uso niya. Ganito na lang. Iniisip ko kasi kung ganito, hindi kaya siya mahirapan na dukutin yung pagkain doon. Not unlike pagka kinat ko na ganon, pagka kinat na ganyan dyan, tapos kinat doon, mas madali-dali siguro magkasya yung bibig niya dito. Kasi imagine pagka nakaganyan, dudukot yung uso niya, mahihirapan pa which is better nga kaya. So ayun, try natin both siguro or gawan ko ng takip to, i-half ano ko yan, o-open natin dito para magkasya yung bibig niya doon. Sige, ganoon na lang siguro. So ito, kinat ko na lang from this, kinat ko na ganun para sigurado kung magkasya yung uso ng aso dito.
Kasi ang fear ko baka hindi magkasya yung uso niya, hindi rin makakain ng maayos. So ganun na lang ginawa ko para at least yung buka na yan sigurado namang kasya na yung uso niya dyan. And then pinag-iisipan ko kung paano kung ihihit ko siguro to para medyo umano na ganun, medyo umangat siya. So yun, or lalagyan ko ng takip dito, pantakip. Tignan natin ano ba maigi. Sige, ganun siguro. Ano na lang. Ihihit siguro natin dito. Ayusin ko lang ng maigi to para magpantay doon. A few moments later. Nung iniinit ko tong ano kanina, nabali eh. Nagkadurog-durog, kaya ginawa ko, sinagad ko na lang. Eto, pinutol ko na lang ng sagad. Ayan, tapos pinag-iisipan ko lagyan na lang ng parang ano dito sa ilalim. Pansalo siguro kung paano. Ganun na lang. May nakadikit dyan na parang pansalo na medyo maluwag. Tapos yun na yung pang-aano nya. Gawa tayo ng something na nakaka-clip na ganun para yun na yung bagsakan ng food. So tara, another diskarte. Ito ngayon na naiisip ko eh. Ito na lang siguro, kakat ko dito tapos sasalaksak na ganun. Hindi, lalagyan natin ang butas dyan. So try natin, baka pumwede na tong ganito. Ayan, kakat na lang natin dyan para pumasok siya dito. Tapos bubutasan para doon na siya kukuha ng pagkain. Pwede naman siguro kasi pasok naman yan dyan eh. I guess pwede na siguro tong ganito. Tara, try muna natin. Later. Ito na siya, yung finished product. Kaya na. So ang magiging sistema niyan, i-feed natin dito yung papasok natin dyan yung mga pellet, yung dog food, tapos di magro-roll siya pababa, 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 tapos babagsak doon, then lalabas dyan paunti-unti. So yun. And then habang may laman dito, saka palang kakain yung dog, ang alaga natin. So ayun, ganun na nga. And then bali ang mangyayari kasi dyan, habang natatanggalan to, bumababa yung babagsak, madadagdagan. Hoping na sana maging disiplinado yung aso ko. Kasi sa kanya, habang binibigyan mo ng pagkain, kain lang kain. Huwag naman sana maging ganun ang niya dito. So ayan, ito na siya. Try natin pagka A little longer than a few minutes later. Sablay yung ginawa natin ganito. Kung makikita nyo, tinanggal ko na rin lang yung yung kinabit kong parang transparent na yung ng pet bottle. Dinugtong ko rito para sana ako yun magiging tagasalo. Kaya lang,
hindi siya hindi makakain ng gusto yung aso. Ganun din ito. Itong 3 inches na itong 3 inches na tong ganitong klase, nahihirapan pa rin siyang kumain dahil nga hindi niya madukot. So ngayon at least alam na natin yung alam na natin yung system o yung kung paano magfa-function. Hanap tayo ng gagawin ulit natin na ganito na mas malaki. So tara. So since ito hindi na natin magagamit for now, tabi na muna natin dito. Ayan. And then ito, siguro ganito kalaki. Siguro pagka ganito kaya nang dukutin ng uso niya. So ang hahanapin na lang natin yung elbow na ganito kalaki. Elbow. So ayun, may elbow ito. So pwede na tong idugtong dito. Ayan, ito na siguro gagawin natin. Elbow nito dito. Ayan. Ayan, so kumbaga kakabitin na lang na ganun. Ayan. So, nakukuha nyo ba yung idea? Kumbaga, nakakabit siyang ganyan. So, ayun, kabit muna natin and then papakita ko ulit sa inyo. Ito, naikabit ko na. Ayan. Ayun. So, ganito lang siya kasimple. Ayan, kumbaga yung idea dyan is pagka kinargahan mo dito, kakargahan mo dyan ng laman. Pagka kinargahan mo, di ba, baba dito. Pagbagsak doon, halimbawa, puno na yan. Ang mangyayari, kakain dito yung alaga natin o yung aso natin. Pagkakain niya dyan, habang nababawasan, syempre kung halimbawa, hanggang dito yung pagkain niya, yung dog food. Habang nababawasan yan, bababa na ganon. Bababa. Ayun, tapos yun na siya. Habang binabawasan, kinakaltasan ng aso, bumababa. So, hanggang sa tuluyang maubos na yung laman. Pakita ko yung idea sa inyo. Gagawa ko ng example. So, ito na. Ayan, may laman na yung ating DIY na dog feeder. So, ayan, nakikita nyo, may laman siya. Halimbawa, itong kamay ko, ito yung nguso, bunganga ng aso natin. Di kakain siyang ganon. Pagka kumain, ayan habang kinakainan niya, bumabagsak yung mga nasa taas. Ayun para hindi siya maubos. Siyempre, ayan ayan nakikita niyo yung idea. Ay, lapit pa natin habang nababawasan. Ayan. Babagsak yung mga nasa taas. So, yun. Kakainan nyo ulit yan. Ayan. Diba? Halimbawa, inubos na dyan. Ayun. Nakikita nyo ba yung bagsak? Ayun, nakikita nyo. Bumabagsak siya kusa. So, yun lang yung idea niya. Ganun yung magiging sistema nito. So, more or less tapos na to. It's up to you kung pag gumawa ka ng ganito, pipintahan nyo para mas presentable. And then yun, pwede nyo paggamit sa mga pets nyo. Pet dog or pet cat, yan na. Meron na kayong DIY na feeder. So, ganun lang kasimple. Hindi siya masyadong komplikado. Basta ang kailangan nyo lang elbow,
na 4 inches ba to? 4 inches na elbow. At saka itong plastic pipe na 4 inches. So, ayun. Ganun na yung idea. Kumbaga, nakagawa na tayo ng ng feeder ng ating alaga pagka yun tayo may pupuntahan at medyo matagal tayo mawawala at may iwan siya sa bahay, ganon. Yung isa pang kaigihat nito, siguro or sana matrain din yung dog na pagka busog na, titigil na, and then pag nagutom na lang ulit, kakain na lang ulit dyan. So ayun, sana meron na naman ako na i-share na idea sa ating mga mahihilig mag-DIY na katulad ko. So yun, maraming salamat sa mga nanood hanggang dito sa part na to. At sana nagustuhan nyo yung ideya na i-share ko sa inyo. Maraming salamat.